Praise God. Kaya ang mensahe po para sa atin ay tungkol po sa pag-ibig. At ito po ay pag-ibig ng ating Ama sa kanyang mga anak. So tayo mga anak ng Diyos, ang tayo tumanggap kay Jesus, kaya mahalagang maintindihan nating mabuti ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So meron po kasing apat na klase ng pag-ibig. So una, yung tinatawag na phileo love, pagmamahal sa ating kapwa-tao, babae o lalaki. Meron tinatawag na eros love, pagmamahal naman po yan sa opposite sex, ng lalaki sa babae at babae sa lalaki. At yung pangatlo, yung tinatawag na storge or storge kind of love, yun pong pagmamahalan sa pamilya. At meron pong tinatawag na agape love. Yun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So sa apat na yon, wala na kasing panglima. Yun lang talaga yung apat na klase ng pag-ibig. Pero ang akin pong i-share sa inyo ay ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, sapagkat yan po ang pinakamahalaga sa lahat ng pag-ibig. Amen? At yan ang dapat nating maintindihang mabuti sa buong buhay natin. No? Sapagkat pag hindi natin naunawaan ang tunay na pag-ibig ng ating Diyos o ng ating Ama sa atin, mahirap pong maipakita natin o masabi natin na mahal natin ang Diyos. Sapagkat sabi ng 1 John chapter 4 verse 19, minahal natin ang Diyos dahil siya yung unang nagmahal. So, siya yung unang nagmahal at yung unang pagmamahal na yon, sabi nga ay first love. Ayan, first love never die. Okay. Yung unang pagmamahal na yon, mga kapatid, ay kapag naintindihan natin yon, dun pa lang natin masasabing we love God. Maraming tao, halos siguro lahat ng tao naniniwala sa Diyos, ay sasabihin nilang mahal nila ang Diyos. Pero ang totoong pagmamahal, pinapakita sa gawa. Amen? Kasi madali magsabing mahal natin ang Diyos, pero nabubuhay ka sa kasalanan, mukhang contradicted yata. No? Kaya dapat, ang totoong pag-ibig ay nakikita sa atin. Pero gusto ko pong maunawaan natin yung ang Diyos mismo ang nagpakita ng kanyang pagmamahal sa atin. Pakinggan po natin mabuti. Alam niyo po, sabi ng 1 John chapter 5 verse 7, there are three that bear record in heaven. Meron daw pong tatlo doon sa langit at yun po yung the Father, the Word. Sabi ng Bible, ang word doon ang tinutukoy ay si Jesus. And then the Holy Ghost, yung Holy Spirit. So nandun ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Okay? At ang tatlong yan ay mahal na mahal tayo. Amen? Mahal na mahal tayo. Ang Holy Spirit mahal tayo sapagkat siya yung nag-guide sa atin. Pag may problema tayo, siya yung nagko-comfort sa atin. Siya nagpapayag sa atin at nagpapaalala ng mga pangako ng Diyos. So mahal niya tayo. At sabi ng Romans chapter 8 verse 11, ayaw ng Holy Spirit dahil mahal niya tayo, ayaw ng Holy Spirit na tayo ay talagang magkasakit o mamatay. Kaya sabi doon ng Romans 8:11, if that same Spirit that raised Christ Jesus from the dead dwells in you, kapag ka daw po yung Espiritu ng Diyos na siyang bumuhay kay Kristo Jesus. Tandaan po natin, sabi doon, yung bumuhay kay Kristo Jesus. So yung Espiritu ng Diyos, the same Spirit daw, yung kaparehas na Espiritu na bumuhay sa Kanya, ang siyang mag-quicken. Pag sinabing quicken, kasama na rin doon yung pagpapagaling sa ating sakit at karamdaman.
It shall quicken our dead bodies or our bodies. Sabi doon, kaya mahal tayo ng Holy Spirit. Amen? Ang Holy Spirit ay Diyos. Tayo po sa church na ito ay tinatawag na Trinitarian. We believe in one God in three persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And the Holy Spirit loves us. At yung manifestation ay mararanasan natin habang tayo ay nasa mundong ito. And Jesus loves us too. Amen? Sapagkat nandun yung kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos Anak sa atin. No? Sabi ng Bible siya ay naging kasalanan dahil sa pagmamahal niya sa atin. Para yung kasalanan natin ay kanyang kinuha at hindi tayo mapahamak. So ibig sabihin, mahal na mahal tayo ng Diyos. At siya'y naging mahirap para tayo yumaman. Ito po ay manifestation ng kanyang pagmamahal. At marami pa na mga manifestation ng kanyang pagmamahal sa atin. And God the Father loves us very much. Kaya yung title po ngayong hapong ito ay The Father's Love. The Father's Love, ang pagmamahal ng Diyos Ama. Although lahat itong tatlo ay mahal na mahal niya tayo, mga kapatid, at itong tatlo ay iisang Diyos, let me tell you, brothers and sisters, na sila noon, na hindi pa nalalalang ang mundong ito, mga kapatid, hallelujah, sila ay nag-usap, na lumikha ng tao. Okay. At yung tao na yon ay talagang sila, sasambay nila ang Diyos. Yung nilikha nilang yon. Kaya sabi ng tatlo, to paraphrase it, siyempre dahil sila ay Diyos, all-knowing, perfecto, yung tao po ay mangangailangan ng maraming mga bagay pag sila ay nalikha. Kaya bago likhain ng Diyos ang tao, lahat ng kakailanganin muna ng tao ang kanilang nilikha. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ang pinaka-purpose ng creation ay para doon sa tao. Dahil tayo ay mahal na mahal ng Diyos. At special tayo na creation ng Panginoon. Hindi pa man tayo nalilikha, nandun na yung manifestation ng love. Sapagkat the very nature of God is love. God is love. Kaya sila ay lumikha ng tao. Pero masterpiece tayo ng Diyos, kaya ayaw niya na tayo mamroblema, ayaw niya na tayo isumakit ang ulo, pagdating ng araw. At kaya nga, inihanda nila lahat ng kakailanganin. Kaya lahat ang nakikita po natin dito sa mundo na nilikha ng Diyos para sa atin yan. Kakailanganin natin yan. Doon nilikha si Adan at si Eva. Pero bago yun, sabi po ng Bible, of course, sabi sa Bible, kada paglikha ng Diyos sa pamamagitan ng salita, ay laging sinasabi ng Panginoon na maganda ang pagkakalikha. Kasi special ang tao na gagamit nito. And now, sabi ng Genesis 1:26, matapos likhain ang lahat ng kakailanganin ng tao, sabi ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, now let us make man according to our own image. Ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Wow! Talagang grabe, siyempre, napaka-perfect ng Diyos. Tayo na tao lalalangin na ayon sa kanilang wangis. Ibig sabihin, perfecto din tayo. Amen? At ang maganda rito, ang plano ng Diyos sa tao ay hindi magkakaroon ng kamatayan. Kasi perfecto Talagang ayon sa wangis ng Diyos. Pero mga kapatid, alam nating lahat ng nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, to cut the story short, nahulog sa kasalanan. At naging imperfect ngayon ang tao.
Pero napakagandang balita. Dahil sa tayo ay masterpiece ng Panginoon, gusto pa rin niya tayong mailagay sa original na kalagayan. No, kasi sabi ng Bible, Romans 3:23 and Romans 6:23, sabi doon, ang lahat nga ay nagkasala, walang matuwid kahit isa, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayaw ng Diyos yun. No? Kaya gumawa siya ng paraan para ma-restore. Ano ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 1, at yan yung pinaka-teksto natin ngayong hapong ito. Basta ninyo kung gaanong pag-ibig, sabihin nga po natin, gaanong pag-ibig. Pag sinabing gaanong, hindi may paliwanag. No? Sa lawak, sa laki. No? Kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Sabihin nga po natin, Ama. Okay. Upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos. Hallelujah. Di ba napakapalad natin? No? Na tinatawag tayong anak ng Diyos nung tayo po ay kumilala kay Kristo. Sabi rito, at tayo gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Ang tinutukoy po dito yung mga na kay Kristo. Yung wala kay Kristo na naniniwala lang kasi ang mahalaga sa Diyos ay yung puso na nananampalataya ka sa Kanya, mga kapatid, ang kausap niya dito ay yung mga anak niya. So, kung tayo po ay tumanggap kay Kristo, tayo po para sa atin ang mensaheng ito. Amen? Tayo ay may buhay na walang hanggan dahil tayo ay mga anak niya. So ang tao ay nagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus. At wala sa Bible na kapag ikaw ay naging miyembro ng isang reliyon, ay ikaw ay papasok sa langit. Kahit Genesis to Revelation, basahin mo, wala po doon. Dahil ang kaligtasan ay yung pong pagiging anak ng Diyos. Yun ang sabi in John chapter 3 verse 3, sabi doon, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa langit. No? Sabi ng John chapter 1 verse 12, sabi roon, ay yung nagsitanggap lang kay Jesus, tinanggap siya bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, siya lang yung matatawag na anak ng Diyos. Binigyan ng karapatan at kapangyarihang maging anak ng Diyos. Kaya kung sa buhay po natin, tinanggap natin si Jesus, nang mapakinggan natin ang kanyang salita, tayo po ay mga tagalangit. At tayo po ay mga hinirang o anak ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya malinaw po dito, no? Dati hindi tayo kinikilala ng sanlibutan, no? Dahil dito hindi tayo kinikilala ng sanlibutan. So pag wala kay Kristo, tinatawag po na sanglibutan. Nasa mundo. Hindi tayo kinikilala. Ang iba ay tayo ay maaring pinagtatawanan. Maaring kung ano-ano sinasabi nila, pero maliwanag ang sinabi ng salita ng Panginoon. Na tayo po ay mga anak ng Diyos at bilang anak, meron tayong Ama. At dahil tayo po ay nasa panahon ng biyaya, mga minamahal, ipinakilala ng Panginoong Yesus ang Diyos Ama sa atin sa pamamagitan ng pagtawag ng Ama. Amen? Sabi nga po natin, Ama. Kaya doon po sa New Testament, ang pagpapakilala po, hallelujah, sa atin, ang pagtawag sa Kanya ay Abba, Father. Sa Lumang Tipan kasi, sa panahon ng kautusan, ang maraming pangalan ang Diyos. At doon tinatawag ang Diyos na El Elyon or El Shaddai or iba-ibang pangalan. Jehovah, Jehovah Nisi, Yahweh, Jehovah Rapha, Shudkinu, Jehovah Ropeka, sabi na nga ba? No? Jehovah Shammah, Jehovah Rama, marami mga pangalan. Pero sa bagong tipan, naandayan po tayo sa panahon ng biyaya, ipinakilala sa atin bilang ating Ama. Ibig sabihin, yung relationship ang napakahalaga. Kaya kung meron kang reliyon, mga kapatid, yun po ay hindi nire-require para ikaw ay baligtas.
ang relationship natin ang nire-require at tawagin natin siyang Ama para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan nga po muna natin si Lord. So, sa English version, pakita nga natin yung 1 John chapter 3, verse 1, sabi doon, He lavished on us the love of the Father. Ang pagkabanggit dito sa New Testament ay puro Ama. No? Ama dito sa Bagong Tipan. Kasi gusto ng Diyos na doon natin siya makilala. To have an intimacy o mas malapit o mas magandang relasyon sa Diyos. 1 John chapter 3 verse 1 in English version, How great is the love! How great is the love the Father has lavished. Pag sinabing lavished, may katumbas na tunog yan ng sa Tagalog na labis. Labis na pag-ibig. Bakit labis? Kasi kita nyo naman sa Tagalog, gaano, ibig sabihin, hindi may paliwanag. Kaya tama po yung sinasabi ng John chapter 3 verse 6, sabi doon, For God so loved. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. No? Diyos sa makasalanang sanlibutan. Ibig sabihin ng so loved, hindi may paliwanag. So loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya ang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus. Ano ang dahilan? Dahil sa kanyang grabeng pag-ibig. Pag sinabing grabeng pag-ibig, hindi may paliwanag. And it cost God, heaven, to save us. No? Talagang sobra-sobra. At higit pa siguro sa sobra. Dahil ipinagpalit o ang langit na napakaganda, iniwan ng Diyos anak para tayo ay hanapin dahil ganon ang grabing pag-ibig ng Diyos Ama. Nagkaroon ng parang covenant ang Diyos Ama at ang Diyos Anak para yung kanilang nilikha na tao ay mabalik sa Kanya at ma-enjoy yung buhay na walang hanggan at doon tayo manirahan. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Ganyan kagrabe. Let me use that word, grabe. No? Yung pag-ibig ng ating Diyos Ama. Tinatawag ding extravagant love. Pag sinabing extravagant love, maluhong pagmamahal. Bakit maluho? Kaya mo bang presyohan ang langit? No? Sabi ng Bible, Matthew chapter 18, iniwan ng Diyos, kung di ako nagkakamali, no? Iniwan, hallelujah, ng Diyos anak, ang langit at nakisalamuha sa atin, sabi ng Philippians chapter 2, verse 5. Hallelujah. At ang sabi ng Jeremiah 31, verse 3, sabi doon kay Jeremiah, I have loved thee with an everlasting love. Ano ba sa Tagalog ang everlasting? Walang hanggan, walang katapusan. At ang pag-ibig ng Diyos natin ay unconditional and sacrificial. Pag sinabing unconditional, siyempre walang kondisyon yun, ano? Kahit sino ka, kahit ikaw na yung pinakamakasalanang taong nabubuhay sa balat ng lupa, kayang-kaya tayo patawarin dahil sa pagmamahal ng ating Diyos Ama. Sabi ni Pablo, siya na raw yung pinakamakasalanan. No? Hindi natin alam kung ano yung mga nagawa niyang kasalanan, pero pinepersecute niya ang mga Kristiyano noong panahong yun. Bagamat siya isang relihiyoso, kaya hindi basihan ang pagiging relihiyoso para ikaw ay pumasok sa langit. Ang basihan ay meron ka bang relasyon ng totoo sa God the Father o sa Diyos na ating Ama. Yun ang basihan, hindi ang relihiyon. Sabi marahil ng iba, kami yung pinakamarami. Kami yung pintuan, ang sinong pumasok sa amin yun lamang ang mariligtas. Marami mga relihiyong nagdedebate. Pero simple lang, salamat sa Diyos, iniligtas tayo dahil sa Kanyang biyaya. At pag sinabing biyaya, hindi natin deserve at walang kondisyon para tayo maligtas.
Walang effort para tayo maligtas. Ang gagawin lang natin, manampalataya sa kanyang tinapos na gawa doon sa krus. Ang gagawin lang natin talagang lumapit at manampalataya sa ating Panginoong Yesus. At ipagkaloob natin ang ating buhay sa Kanya. Lord, Ikaw na ang bahala. Wala akong magagawa kung wala ka sa akin. Then and only then, pagka pinayagan natin ang Diyos na siyang maghari sa atin, mga kapatid, siya na yung bahala sa atin. Lahat ng mga gusto mo, mga pangailangan mo, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 32, sabi doon, kung nagawa niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus, hindi niya kaya kayang ibigay ang inyong mga pangangailangan? Ano bang pangangailangan natin? Kagalingan sa sakit at karamdaman? Sabi ng John 53 verses 4 and 5, si Jesus, hallelujah, prophetically, dahil nasa Old Testament yun, ay sa pamagitan ng kanyang mga sugat, ay tayo po ay nagsigaling na. And 1 Peter 2:24 sabi doon, tayo po mga kapatid ay pinagaling, past tense, pinagaling na sa lahat ng ating karamdaman. Kung yan ang kailangan natin kagalingan, mga kapatid, pasalamatan mo lang si Lord na kahit na meron kang nararamdaman. Sabi ng doktor, may taning na ang buhay mo. Sabi ng doktor yon. Pero meron tayong greatest doctor, si Dr. Jesus. Ang sabi niya, sa mga latay niya, sa mga latay ni Jesus, tayo ay gumaling na. Manifestation yun ng kanyang pagmamahal sa atin. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, mahal niya tayo at ayaw niya tayong mapahamak. So ano man yung gusto natin, walang problema sa Diyos. Lahat yan, nung sinabi ni Jesus na it is finished, open na ang lahat. Package gift na yan, name it, everything under the sun na kailangan mo. Pastor, ba't di pa nangyayari sa akin? Gawin mo yung sinasabi ng Bible, ideklara mo, sabihin mo. Yung pananampalataya mo sa iyong puso, sabihin mong ikaw ay magaling na kahit na ikaw ay may nararamdaman pa. Dahil sabi ng Mark 11:23-24, pag sinabi ng iyong bibig na nagmumula sa iyong puso, no, na ang bundok ay lumipat sa karagatan at hindi ka nagduda, mangyayari daw sa iyo at mapapasa atin nga. Meron nakalagay doon na at mapapasa atin nga. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi mo pa nakikita, pero pinampalatayanan mo, mangyayari nga. At talagang mangyayari. It is finished, naganap na. Yun ang ibig sabihin ng tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Pag napakinggan yung ang salitang tinapos na gawa ni Jesus, ibig sabihin nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo at sinabi niyang naganap na or it is finished. Mga kapatid, yan na yung umpisa na kapag ang tao ay nanampalataya sa ating Panginoon at sa kanyang tinapos na gawa, lahat po ng gusto nating mangyari sa buhay natin na ayon sa kalooban ng Diyos ay mangyayari. Kagalingan, sakit at karamdaman, naranasan ko po yan, mga kapatid. Nang ako ay ooperahin na kinabukasan. Sa University of the East, ako nag-aaral. At hindi pa ako born again, mga kapatid, bago po yung araw ng Sabado na isang worship service na imbitahan ako. At narinig ko yung pastor. Sabi ko sa buong buhay ko, kakaiba yata itong pangaral na ito kasi nabuhay ako sa aking kinagisnang relihiyon. Pero yung group na yon ay ipinapangaral si Jesus, nagpapalakpakan. No? Sila'y sumasayaw at ang sasaya nila. Dahil ako'y may sakit at karamdaman, pumila ako, pinalangin ako ng pastor, at nung araw ding yon, ako ay pinagaling. At kinabukasan, hindi na ako inopera sapagkat pinagaling na ako ng Panginoon. Amen? Kaya nasasabi ko ito sa inyo, hindi lamang dahil sa salita ng Panginoon, kundi mismo naranasan ko. Kaya everything, no, ang anuman yung kailangan natin ay mangyayari kapag tayo ay talagang totoong nagpapasakop sa Diyos at totoong mga anak ng Diyos. Yan ay manifestation po ng pag-ibig ng ating Diyos Ama. Hallelujah.
Kaya mga minamahal, habang tayo ay naghihintay sa pangalawang pagbabalik ng Panginoon, maintindihan nating mabuti at maranasan natin ang tungkol sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus upang maranasan natin ang mga benepisyo nito. Hallelujah! Praise God! Kaya yung sabi po ng 1 John chapter 4, no? Verse 19, ng Diyos ang unang nagmahal sa atin, kaya natin namamahal ang Panginoon. Kaya sa susunod po na linggo, yun namang pagmamahal natin sa Diyos at sa ating kapwa. Kasi ngayon, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi po pwedeng kahit na anong ating mapakinggan na kailangan mamahal natin ang Diyos para tayo kanyang mahalin. Baligtad po yun. Siya kasi ang una pong nagmahal sa atin. Kaya ngayong araw na ito, mga kapatid, sa pagmamahal ng Diyos sa atin, maintindihan natin itong mabuti para masabi natin at mapakita natin sa Diyos na mahal po talaga natin siya. Andyan pa po ba kayo? Praise God! Sino po nagmamahal sa Panginoon? Namamahal natin siya dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya napakasarap pakinggan na kung paano tayo minahal ng Diyos. No? Napakasarap pakinggan. Dati sa kinagisnan nating relihiyon, mga minamahal, di natin nakikita yan. Ako personally, araw-araw po ako nasa loob ng kapilya sa University of the East. Pero natapos ko ang aking kurso na BA Accounting. Kahit araw-araw po ako doon, hindi ko napakinggan kung papaano maliligtas, kung papaano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang napakinggan ko po ay yun pong tungkol sa relihiyon. At mga araw-araw na pwedeng gawin ng tao na talagang pag-una sa Diyos, pagtawag sa Diyos, pero yung ipangaral na papaano makakapasok ang tao sa langit, hindi ko po napakinggan. Kaya kami po sa aming reliyon ay follower lang po kami, no, sa aming simbahan. Pero salamat sa Diyos, may plano pala ang Diyos sa akin. Kaya nung ako po'y kumilala sa Panginoon, although araw-araw ako na nasa kapilya, ay doon ko lang naintindihan nung ako'y maborn again dito po sa Santa Mesa. Diyan ako naborn again, unang attend ko. Kaya doon ko naintindihan gaano ako kamahal ng Diyos. Kaya sa atin pong buhay, mga minamahal, mahalaga po na tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos upang maintindihan natin yung kanyang kapahayagan araw-araw. Hindi pwedeng walang kapahayagan ang Diyos sa atin. At kapag nabasa natin, narinig natin ang salita ng Diyos, siguradong may mangyayaring kakaiba sa inyo. Amen? Yun kasi ang sabi ng Isaiah 55 verse 11. Sabi ng Panginoon, hindi babalik sa Kanya ang Kanyang salita na walang katuturan. Kaya nga po, umpisahan ko po this week yung akin pong programang 7 minuto lang, biyaya mo'y kakamtan. Amen? Dinagdagan ko na po ng 2 minuto. Kinakapos kasi yung 5 minuto eh. Kaya, ayan, 7 minuto lang, biyaya mo'y kakamtan. At ang pinakateksto ay yung Isaiah 55 verse 11. Bawat salita na ating mapapakinggan, i-meditate, binabasa, mga kapatid, hindi babalik ng walang katuturan. Amen po ba? Kaya yun, mahalaga po na maintindihan nating mabuti sa pamagitan ng kanyang salita, gaano tayo kamahal ng Panginoon. And lastly, doon po sa Luke chapter 15, mga minamahal, yung tinatawag na the prodigal son. No, yung alibughang anak, ito po ay pagpapakita ng pagmamahal ng ating Diyos Ama, no, sa atin. Ito po ay nasa bagong tipan, pero balikan ko lang doon sa lumang tipan, kung saan ay, siyempre, sa lumang tipan, wala pa po doon si Jesus physically or literally. Pero,
na sa bawat aklat sa Lumang Tipan, Genesis to Malakay, na andun po si Jesus sa pamagitan ng larawan, o hindi po yung larawan na sinasamba, kundi bilang isang anino o istorya, no? Picture, kaganapan, na pagdating ng bagong tipan ng pagliligtas sa atin, ay mahayag si Jesus. Pero sa Lumang Tipan, dito po sa katauhan ni Amang Abraham na kanyang inihandog, no? Yung kanyang anak na si Isaac, nag-iisang anak. No? Ganon inilalarawan ang pag-ibig ng Diyos Ama na maging ang kanyang anak. No? Si Abraham, anak niyang si Isaac, at si Jesus, ang God the Father, nag-iisang bugtong na anak, no? Ay ibinigay para tayo imaligtas. So sa Luke chapter 15, makikita natin dito yung alibughang anak na sabi nung meron kasing dalawang anak. Ito po'y nagre-represent ng mga anak sa kautusan, no? At mga anak sa biyaya, sa Old Covenant and New Covenant. No? Pareha silang talagang, siyempre, lalo na yun pong anak na siloso. No? Yan po nagre-represent ng nasa kautusan. Okay, dito na po ako magtatapos. Maintindihan po nating mabuti, no, mga kapatid. Ngayon, no, dahil sa bayang yon ay gusto ng isang anak na maranasan yung mana niya. Gusto niyang maranasan na mangibang lugar, magpakasasa, no, magpakasaya. Kaya sabi niya sa kanyang Ama, pwede ko na po bang kunin ang aking mana? Eh siyempre, nung panahong yon, lalo na sa Israel, 13 years old pa lang, binibigay na, pagdating ng 13 years old, kung hindi ako nagkakamali, binibigay na ang mana ng isang anak. Sa atin, binibigay lang kapag patay na yung magulang. Doon po, so ibinigay yung mana. At ang ginawa ng alibugang anak ay lumayo. Dala-dala yung kanyang kayamanan at nagpakasasa, nilustay, maaaring sa sugal, sa babae, o ano pa man, sa mga bisyo. Pero nagkaroon ng tagutom sa lugar na yon. At nahirapan siya. At wala siyang makain, kaya nagtrabaho siya kahit doon sa babuyan. Makakain man lang siya ng ipa para mabuhay. No? At nung nahirapan na siya, sabi niya, ang hirap ng buhay dito, babalik na lang ako sa aking ama at magsisisi at ipapahayag ko sa kanya. At gawin na lang niya akong isang alipin, isa sa mga alipin niya. So nag-decide po siya, no, na bumalik. Siyempre yung ama ay naghihintay na balang araw yung kanyang anak ay magbabalik. Kaya nga po, ano po nangyari? Doon pa lang, nagbalik yung anak. No? At pagkakita po ng ama doon sa anak, hindi na inintay nung ama na pumunta o maging malapit yung anak. Siya na yung tumakbo dahil na-miss niya yung kanyang anak at niyakap. At nagsasalita pa lamang yung kanyang anak ng pagsisisi, hindi na niya ipinatapos kundi niyakap na kaagad. No? Sapagkat tuwang-tuwa siya, ganun ang isang ama, minsan hindi na kinakailangan sabihin pa isa-isa ang mga kasalanan para mapatawad. Kaya tayo mga minamahal, hallelujah, tayo na mga napalayo sa Diyos, mga alibugha tayo, mga kapatid, kasi tayo napawalay sa Kanya. Sabihin man natin na tayo reliyoso, pero hindi naman ayon sa banal na kasulatan, tayong lahat ay considered na parang napawalay. Yun ang sabi ng Isaiah 53 verse 6, na tayo katulad ng tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng daan, at tayo napahamak. Pero salamat, the Lord had laid on Jesus, the iniquity of us all. Kaya yung pong ama, niyakap niya ang kanyang anak, at hindi lamang siya pinatawad, pinaghanda pa siya. Sabi doon, kunin, sabi ng kanyang mga alipin, kunin ang pinakamagandang robe, pinakamagandang damit. No?
dalhin sa akin ang singsing at pangyapak at magkakaroon tayo ng pagdiriwang. Mga kapatid, nakita noong isang kapatid, no? Yung kapatid, yun po ay, siyempre pag nasa batas, relihiyoso, kaya hindi po pwedeng yung pagiging relihiyoso ay maging basihan natin para tayo maging anak ng Diyos. Kaya ano po nangyari? Nagselo siya, pero mga kapatid, dahil po pinakikita dito sa panahon ng biyaya, gaano ka man kasalanan, pinatawad ka ng Panginoon, basta ikaw ay lumapit at magpakumbaba sa Kanya. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ganon ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. At kung meron po dito na tila baga, parang alibughang anak, hindi pa nalalaman, maring kayo ay nag-enjoy pa sa inyong buhay. Mga kapatid, araw-araw kayong hinihintay ng ating Diyos Ama. Araw-araw. Kung may share ko lang po sa inyo, kulang po ang isang oras, gaano pa tayo kamahal ng Diyos. Sabi sa Bible, Isaiah, Psalm 121 verse 4, hindi natutulog ang Diyos. Hindi siya nagpapahinga para sa atin. Hinihintay tayo na magbalik loob. At sabi ng Hebrews 1:14, tayo po ay binigyan pa ng anghel na siyang aalalay sa atin. Amen? Ganun tayo ka-special. Tayo talaga ay masterpiece ng Panginoon. Kung maintindihan nating mabuti ang pag-ibig ng Diyos Ama sa ating lahat, napakapalad natin. Sapagkat, hallelujah, tayo, pagdating ng panahon, yung mansion natin sa langit ay naghihintay doon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya ngayon pong hapong ito, isipin nating mabuti. Kaano tayo kamahal ng Panginoon at kung tayo ay tila nasa pag-aalilangan, ito yung panahon na magbalik loob tayo sa Panginoon sapagkat meron siyang inihandang kakaiba para sa ating lahat. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Salamat po, Amang Banal, na naipahayag ko po ang iyong salita. Lord, salamat po sapagkat nakita namin ngayon kung gaano mo kami kamahal na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Jesus, salamat po sa iyo ring pagmamahal sa amin. Tiniis mo ang lahat. Nagsakripisyo ka, Panginoon. Nilagyan ka ng koronang tinik, Panginoong Jesus, hinampas, dinuraan, binunot ang iyong balbas. Lord, lahat na ng masakit na bagay ay ginawa sa iyo para lang kami ay iyong iligtas at mabalik sa original mong kalooban sa amin na magkaroon kami ng isang masaya at masaganang buhay, Panginoon. Lord, salamat po na sa aming panahon ay pwede pa palang mangyari na kami ay mabuhay ng mayroong kasaganaan, masaya, at meron kaming kapayapaan, Panginoon, sa magulong sanlibutan ito. Lord, in Jesus' name, itinatas ko po sa iyo ang mga naririto at maging ang mga nanonood sa social media. Lord, maintindihan din nila kung gaano mo sila kamahal. Iniwan mo, Panginoong Yesus, ang langit upang kami ay hanapin. Lord, in Jesus' name, kami po, ang ilang naririto, ay nagbabalik loob sa iyo, Panginoon. Mga kapatid, hallelujah, hindi isang aksidente na mapakinggan mo ang kanyang salita kung bago ka pa lang. Kung hindi mo naintindihan ang kanyang pagmamahal. Ito na yung panahon na ikaw ay magbalik loob sa Diyos. At sa isang panalangin, simple lang, tatanggapin lang natin si Jesus. Sabihin natin ngayon, Panginoong Yesus, salamat po sa iyong sakripisyo. Ipinadala ka ng Diyos Ama dahil sa kanyang pagmamahal sa akin
At Panginoong Jesus, Panginoong salamat Jesus, po. salamat Dahil sa iyong pagmamahal, dahil sa iyong pagmamahal, ikaw ay naging kasalanan ikaw ay naging kasalanan para kami ay mapatawad. para kami ay mapatawad. Lumalapit po ako sa iyo Malapit po at ako binubuksan ko po at binubuksan ang aking puso. ang aking Panginoong Jesus, Panginoong pumasok ka. pumasok Ikaw na ang maging Panginoon ikaw na maging at sariling Panginoon tagapagligtas at sariling ng aking pong buhay. ng aking Marami pong salamat Marami pong sa buhay na walang hanggan. sa buhay. Salamat po, Salamat. ako'y anak mo na. Ako'y anak. At inaangkin ko rin At inaangkin ang ko rin kagalingan ang kagalingan sa anumang sakit at sa karamdaman anumang sakit at na nilagay ng Diablo na nilagay ng sa Diyos aking katawan. sa aking katawan. Salamat po Salamat sa po kagalingan. sa kagalingan. Salamat po. Salamat Ako'y po. may buhay na walang hanggan. Ako'y may buhay na May walang mahabang may pinagpalang mahabang buhay. pinagpalang At buhay. wala ng sakit at At wala karamdaman. ng sakit at karamdaman. Hindi ako nagpapadala Hindi ako nagpapadala sa aking nararamdaman sa aking nararamdaman sapagkat pinagaling mo na ako. sapagkat Salamat pinagaling mo. po Salamat sa po pangalan ni sa Jesus. pangalan ni